masdan. Okay? Mm-mm. Ako ay lumikha ng mga bagong kalangitan at bagong lupa. Isaiah 65 chapter Isaiah chapter 65 verse 17. Mhm. Sana. Pati ako nawawala. Bak putol ata itong nabigay mo sa akin, ano? Putol din? Putol ata itong nabigay mo kasi nang nabasa ko dito na ako sa reader number 2 eh. Ang mga salitang masdan. Sobrang haba Tama siguro, ba? no? Saan ba Tama tayo? ba? Mga salitang masdan. Mhm. Pasensya na, ano talaga, ano ba? Okay lang. Sige na. O sige, ikaw na Tama bro. ba? Tama, oo. Okay. Ang mga Okay. salitang masdan ay lumikha ng mga bagong kalangitan at bagong lupa. Pakihanap na lang ang Isaiah 65 verse 17. Okay? Mm-mm. Then, ang pagbubukas niya ng salita ay isang partisipasyon na nagpapahiwatig na ito ay isang bagay na aktibo na ang Diyos sa paggawa ay hindi lamang sa hinaharap. Ay nagpapakilala ng magandang bahagi na kailangang basahin lamang ng buo. Mm. Tingnan mo, lilikha ako ng bagong kalangitan at bagong lupa. Ang mga dating bagay na hindi maalala ni hindi sila maisip, ngunit magalak at magsaya. Magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat ang aking nilikhain ang Jerusalem upang maging kaluguran at ang mga tao nito ay kagalakan. Magalak ako sa Jerusalem at magalak aking mga tao. Ang tunog ng pagtangis at pag-iyak ay naririnig na ito nang hindi na muling magkakaroon ng mga sanggol na nabubuhay, kundi ilang araw o nakatatdang mga tao na hindi namumuhay ng kanilang mga taon. Yaong mga namamatay sa 100 tao ay iisipin sa mga kabataan, ang mga nabigong nakarating sa 100 tao ay itinuring na tumpak. Magtatayo sila ng mga bahay na mananahan sa kanila. Magtatanim sila ng mga ubasan at kakainin ang kanilang bunga. Hindi na sila magtatayo ng mga bahay at iba pa na nakitira sa kanila o halaman at iba pa, sapagkat yayamang ang mga araw na punong kahoy, gayon din ang mga araw na aking mga tao. Ang aking mga pinili ay mahaba. Enjoy ang gawain ng kanilang mga kamay. Okay? Amen. Yun lang, Amen. sis. Amen. Okay, ako naman. Hindi, May wala pa sumagot. masagot? May sagot? Meron na. O, sige bro. Mahaba. Si Mel Sige. Salison, Salmo 96 verse 10. Ang sagot Ayan. niya is sabihin ninyo sa gitna ng bansa, ang Panginoon ay naghahari sa Panginoon ang hari sa kaglibutan, nagtatag ng niya. Tama to. Tama. Okay, Mel Salison. 1 point ulit. Wow. Si Mel Salison na yung nakapan sa atin. Ano? Sige lang, medyo pan kasi. Okay, ikaw na sis. Hindi Okay. sila walang kabuluhan. Ito na, dito ka na sa hindi sila walang kabuluhan, ano? Sana ba ako? Nawawala ako sa ano natin. Ang hirap pala ng isa lang no? Dapat dalawa pa yung computer ko. Sana ba yun? Sana ko sis, hindi sila sa walang kabuluhan, ano? Diyan ka na, Ayan, sis. Diyan ka na. oo. Hindi sila sa walang kabuluhan, ni magdadala sila ng mga anak na kasawiang palad
sapagkat sila ay magiging mga tao, pinagpala ng Panginoon. Sila at ang kanilang mga inapo ay kasama nila. Bago sila tumawag at sasagot ako, samantalang nagsasalita pa rin sila. Ang lubo at ang tupa ay magkasamang pakakainin, at ang leon ay kakainin ng dayami tulad ng baka. Ano ba yung dayami? Hindi ko yata nag-get yung Tagalog na dayami. Dayami yung yung damo, yung pagkain ng baka, yung I damo. see. Oo. Okay. Mm. Ngunit alikabok ang pagkain ng ahas. Hindi sila makapipinsala, nisisira sa lahat ng aking banal na bundok, sabi ng Panginoon. Okay, may isang verse po tayo, Isaiah 65:25. Mm-mm. Isaiah 65:25. Yan. Ang nagbibigay, inspirasyong pangitaing ito ay nagpapakita ng bagong paglikha ng Diyos bilang isang lugar na magiging masaya, malaya sa pighati at luha, pagtupad sa buhay na may garantisadong gawain, kasiyahan, kalayaan mula sa mga sumpa ng bigong paggawa at kapaligiran. Ito ay isang pangitain na naglalagay ng karamihan sa mga pangarap sa bagong edad sa lilim. Likas na ito ang umaakay sa atin sa paraan ng pagtingin ng bagong tipan tungkol sa katuparan ng malalaking pag-asang ito sa pag-utos na isinisagawa ni Hesukristo. Ngunit bago pumunta roon, ibuod natin na maikli kung saan tayo naroon, na likhain ng Diyos ang mundo. Ano ko ba? Nilikha niya ang mga tao sa kanyang sariling larawan at sa pagpapahayag ng misyon na nagaharing paglikha sa pamamagitan ng pangangalaga dito. Isang gawaing modelo sa hari ng Diyos mismo. Ang misyong iyon ng tao ay hindi kailanman nagbibigay ng kapahamakan, at ang mga Kristiyano ay hindi kailanman nabigyan ng kaunting pagkalibre sa bakuran na mayroon tayong iba pang mga bagay na gawain o mas mabuting bagay. Sa pakikibahagi natin sa gawaing iyan ng paghahari at pangangalaga sa paglikha, nakikibahagi tayo sa sariling pagbibigay ng kaluwalhatian at papuri sa lumikha. Amen. Na siyang tamang tugon sa katotohanan na ang paglikha ng intensyon ng Diyos ay naglalaan ng ating mga pangangailangan sa gayon kasaganaan. Ngunit kahit ginawa natin ito, alam natin ang matinding pagdurusa sa paglalaan ng paglikha na bunga ng ating kasalanan, kasakiman at karahasan. Kaya hindi lamang natin aalalahanin ang mga alituntunin ng paglikha na nagtutulak sa atin sa ekolohiya, kung saan inaasahan din natin ang pagtubos ng paglikha na humihila sa atin ng may pag-asa at katiyakan na ang ating gawain ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Amen. Di nandito ang pagbibigay. Lagi. Kasi yung iba kasi hindi naintindihan na kailangan talagang magbigay. Nag-share. Yes. Ako isa rin ako sa ganyan dati. Oo, di ko sabi ko, piso lang ibigay ko dyan. Wala na nga akong pera. Magbibigay pa yun pala. Pag nagdadamot ka, damot din yung Panginoon sa'yo. Ayaw din magbigay. Oo. Totoo po yun. Pero kung buksan mo yan, na-experience ko nabuksan mo babalik yan. Din babalik. Marami. Not in the money, but in a different way. Yes. Okay, may sumagot? Mayroon sis, maraming sumagot. Ako nang sumagot si Ronet, the brother Ronet Best,
anong verse naman? Isulti tiwala sa nasuran si John mahinimong hari. Walang verse? Wala Pakisagot yun, hindi po. nilagay. Verse, Pakilagay po yung brother, verse mo. anong verse to, brother? Si Hi, Marity, si Sister si Dak, Marity, nandyan. oo. Sister Marity, 96, verse 10 to 13, yeah, tama. Si Yahweh, ganun din yun, kay Salmo 60 pala yung kay Content, kay brother ng Dead Best. Halos pareho lang eh. Sales MB, Isaiah 65:1. Oo, 5:1. mayroon tayo, bro. Sinabi Isaiah. ni Yahweh na nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan, ngunit hindi naman sila nangangailangan. Tama to. Amen. See? Si Sales MB. Pag ayaw ni Lord pa sagutin yung panalangin ng isang bayan, ayaw niya, di ba? Oo. Si Christina Makasalanan. Obordo, may sagutin siya, 96:10, ganun din. Among the nation, the Lord reigns, the word also. Firmly established, it shall not be moved. He shall judge the people. Yes, tama. Okay. Sino to? Si Christina Oporto. Then, sino ba yung sumagot? Si Sister Maridi, Isaiah 66:1. Meron tayo, yes. The Lord says, heaven is the throne and the earth is the footstool. What kind of house called you dwell from me? What kind of place from to live in? Yes, tama to. Sino sumagot ito? Si Sister Maridi. Maridi, nakadalawa na. Nakakaantig, what kind of house you build for me? It's in our heart. Yung mga metaphor niya ba? Yung mga metaphor. And then, si Salis MB, Salmo 98:7-9. Meron tayo, di ba? Meron. Oo, meron. Purihin ang Diyos, hukom, umawit tayo sa bagong awit sa Panginoon dahil gumawa siya ng mga kahangahangang bagay. Yes, Amen. Lord. Hallelujah, yes. Purihin ang Panginoon. Okay. Meron pa tayong natira, na hindi pa nasagot. Isaiah chapter 11, verse 1. Saan na tayo, bro? Nawawala. Nawawala. Yung mga napinding pa na hindi nasagot. Oo. Ikaw na susunod babasa, no? Yes, ako na. Dito na tayo sa Raider number 2. Ni Kristo para kay Kristo sa pamagitan ni Kristo. Okay? Nagkapalit tayo. Sige, ikaw na. Nagkapalit tayo. Okay, and then marahil ay may kapanatagan at kawalan ng pasensya, tumulong tayo sa bagong tipan. Dito, pagkatapos ng lahat, at kung saan matatagpuan natin si Kristo, itinaboy ng Kristo kung ganitong dakilang komisyon ang nagtataboy sa ating misyon. Ang Kristo na ang pangalan lamang ang ating misyon ay pinahintulutan at epektibo. At kapag bumaling ang ating isipan kay Kristo, ilang kilalang teksto ang baha. Ibigay mo sa Kanya ang pangalang Jesus, sapagkat iligtas niya ang Kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Amen. Verse sa Mateo, chapter 1, verse 21. Okay? Mateo, chapter 1, verse 21. Mateo 1:21. Yeah. And then, ang isa is 1 Timothy, chapter 1:25. Timoteo na sa Tagalog, Timoteo. Timoteo. Ang pagligtas sa mga makasalanan ay may misyon ni Jesus. At ang kahulugan ng cross, tiyak na binubuo rin ito ang mga parameter ng ating misyon. Sapagkat kung dumadaloy ang ating misyon mula sa matubos na gawain ni Kristo at sa kanyang cross, saan akma iyan sa paglikha? Pag-save ng mga makasalanan, hindi pag-save ng mga balyena o puno.
ay na hindi kung ano ang dapat nating pagtuunan. Ngunit muli nating ipaliwanag na bagamat maluwalhati na totoo na ang mga makasalanan ay niligtas sa pamamagitan ng cross ni Kristo. Hindi ito ang talaga ang buong ebanghelyo o ang buong tagumpay ng cross, hindi ayon sa bagong tipan mismo. Lahat ng bagay na binago ng cross, lesson kay Pablo at nagpapaliwanag sa kanyang dakilang pangitain tungkol sa gawain ni Kristo. Sa isang talata na tila pag-asa ng ebanghelyo, ito ay napakalinaw at maingat na itinayo. Ang anak ng larawan ng Diyos ay hindi nakikita ang panganay sa lahat ng nilikha, sapagkat sa Kanya ang lahat ng bagay ay nilikha, mga bagay sa langit at sa lupa. Nakikita at hindi nakikita, maging ang mga trono man o kapangyarihan o pinuno o otoridad, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. At para sa kanya, siya ay nasa harapan ng lahat ng bagay. At sa kanya ang lahat ng bagay ay makakasama at siya ang pinuno ng katawan. Ang simbahan, siya ay simula at panganay mula sa mga patay, upang sa lahat ng bagay ay magkaroon siya ng pinakadakila, sapagkat nasiyahan ang Diyos na mapa sa Kanya ang lahat ng Kanyang buong kapuspusan, at sa pamamagitan niya upang makipagsabwatan sa Kanyang sarili ng lahat ng bagay, maging ang mga bagay sa lupa o mga bagay sa langit, sa pamamagitan ng kapayapaan, sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ay nabubuhat sa cross kapag kayo ay napalayo sa Diyos at mga kaaway sa inyong isipan dahil sa inyong masamang pag-uugali. Amen. Amen. Amen, di ba? Ang mga kaaway Ayan. natin, nasa isipan lang eh. Yung mga Yan, sitaning mga yan, masamang, sitaning. si Tanay. Ayun, marami pa Oo, sumagot. marami na. Oh, tinype ko na habang nagbabasa ka bro kasi siguro medyo mahirap paghabol Okay, ba? okay. Oo, Oo. oo. So, saan na ba tayo? Sino ba tayong last na naman? Kay Mel Salison, na tama to, na natin to. Si Diba? Sa Isaiah 35, yung walang verse, sabi ni, ang landas ng nakabanalan, muling kasaya ang ulilang lupain. Tama ito kay sino sumagot? Si Salis MB. Yeah, Sister Salis MB. ano yan? Isaiah 65:25. 35. May 25, may 35. Mm. Sa taas pa. Yes, so sa una pa. Next Oo. kay Christina Soco Obordo, nasa Salmo 98:79. Okay, tapos na to. Let the sea or land. Okay. Isaiah 65:25. Ito kay Sis Maridi, magsasalong parang magkatipid ang asong gubat at tupa ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka at ahas naman na ang pagkain ay lakabok. Yes, tama to. Yeah? Ang galing, Kay, nabasa ko. sino sumagot? Si Marity. Salis, Maridi? Salis Indy. Salis MB. At Ang saka dami lang sumasagot. Bilis, ang bilis. si Mel Saleson, Sister, Isaiah 11 verse 1. Verse 1. 1 to 9, yeah, tama. At Oo. may lalabas na usbong sa puno ni Isaiah at sa isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubong. Magbubunga. Amen. Amen. Matthew 1:21. Mel Salison.
Sino ba itong ang last na sumagot? Mateo 1, verse 21. 21. Mm-mm. Yun yung binasa ko, di ba? Bago yata to, bro. Talaan, mga bago to. Talaan ng mga ninuno ni Jesus, ni Kristo, ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesus Kristo mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Amen. Amen. Yes. Wow. Yes. Ang ganda talaga pag may verses, pagbasahin talaga yung verses, no? Nakaka-bless. Amen. Amen. Yes. Ano, sis? Okay. Ako. Ito ka na Ngunit sa... ngayon, Yeah. okay. Ngunit ngayon ay binago niya kayo sa pisikal na katawan ni Kristo sa pamamagitan ng kamatayan upang ipakita sa inyo ang banal sa kanyang paningin na walang kapintasan at malaya mula sa pagpaparatang. Kung magpapatuloy kayo sa inyong pananampalataya, itinatag at matatag at hindi kikilos mula sa pag-asang idinaos sa Ebanghelyo. Ito ang Ebanghilyong inyong narinig at ipinahayag sa bawat nilalang sa silong ng langit, at kung saan ako, si Pablo, ay naging lingkod. Colossians 1:15. Hindi na natin isama yung 23, makahaba na. 15 lang, yeah. Colossians Colossus chapter 1, verse 15. 15. Yes. Amen. Okay. May ilang bagay tayong dapat tandaan sa napakagandang tekstong ito. Ang tinutukoy ni Pablo ay ang buong paglikha. Una niyang sinasabi sa lahat na nilikha at pagkatapos ay ginamit ang mga katagang lahat ng mga bagay sa langit at lupa. Ito ay hindi maaaring maging mas malinaw na si Pablo ay nasa isipan ang buong sansinukob. Hindi lamang mga tao. Iniugnay ni Pablo si Kristo at nilikha ang pinaka-komprehensibong paraan. Naroon si Kristo, mangyari pa bilang anak ng Diyos. Bago pa man umiral ang paglikha, si Kristo ang pinagmulan ng paglikha at sansinukob. Amen. Si Kristo ay kapakipaniwala o tagapagmana ng lahat ng nilikha. Ang panganay, parang binasa ko na yan, bro. Hindi ba ako bumalik? Hindi naman. Okay. Para sa kanya sinasang, ayunan ni Kristo ang paglikha sa buhay. Sinama ni Pablo ang paglikha sa nakapagligtas, nakapangyarihan ng cross. Tinubos ni Kristo ang paglikha. Mahalagang makita dito na ang dugo ni Kristo na nabubuo sa cross ay paraan ng pagkakasunawa ng paglikha sa Diyos. Hindi lamang ng mga makasalanan. Ang lahat ng bagay na muling binabanggit sa talata 20, parang binasa ko na talaga, bro. Ang kailangang magkaroon, parihong kahulugan ng lahat ng bagay na nilikha sa talata 16. Nabasa ko na, bro. Ito yung unang binasa mo kanina, no? Oo. Na mali ka ng... Sige lang, okay lang yan. Saan ba ako dapat? Nawala man ako. Dito ako nagsisimula tayo sa kabilang dulo. Ano? So, diyan ka na, sige. Okay, nagsisimula tayo sa kabilang dulo. Madalas tayong magsimula sa mga taong kailangang magkaroon ng problema sa kasalanan. Ang cross ang sagot sa problemang iyon upang kayo ay maligtas at makapunta sa langit. Samantala, kailangan ninyo ng pakikipagkaibigan at kumpanya sa daan patungo sa langit. At iyan ang simbahan. Kaya mas mabuti kayong sumali. Dahil naroon ang mundo, kailangan nating mamuhay dito hanggat hindi tayo makakarating sa langit. Ngunit hindi tayo dapat masyadong humahadlang dito dahil ang makalangit lamang ang talagang mahalaga. Individual, simbahan, mundo, langit.
Ang kanta naman. Ngaya nga. Individual, simbahan, mundo, Dahan, langit. mundo at langit. Yan ang ating pagtatagumpay na mabuilt-in na dualism. Ngunit, kumikilos ang Ebanghelyo ni Pablo sa eksaktong direksyon. Talagang malaki ang plano ng Diyos. Nagsimula si Pablo sa paglikha at nauugnay iyan kay Kristo bilang lumikha at taga-suporta nito. Pagkatapos ay lumipat siya sa simbahan. Timoteo 18 nito, wag na lang. Na maging mga tao ng bagong nilikha dahil sila ay kay Kristo na siyang panganay sa bagong nilikha tulad ng siya ang panganay na orihinal na nilikha. Ibig sabihin, ang simbahan ay pag-aari ni Kristo dahil lahat ng bagay ay pag-aari ni Kristo. Amen. Ngunit, dahil ang simbahan ay naroon na sa paglikhang ito, ang pag-asam sa mga tinubos na tao ng Diyos sa bagong likha. Matapos manggitin ang lahat ng nilikha at ng buong simbahan. Ibinubuod ni Pablo ang kanilang kabuuan sa sununggol. Ano kaya ang pagkakasununggol? Sa gawain ng cross. Tagalog kasi, hindi ko na tuloy maintindihan Tagalog. Sa huli, matapos sketch ang dakilang plano ng Diyos para sa buong sansinukob at binigyang diin ang sentralidad ng cross sa loob nito. Idinagdag pa ni Pablo, oo, magiging kayo man at kayo sa simula ng Timothy 17. Hindi na natin isama. Hindi ko na hanapan eh. Ay mabisa. Makabahagi kayo rito. Kaya kayo na mga hintil na tagalabas tulad ng inilarawan sa Efeso 2:11 hanggang 12. Ephesians 2:11-12. Ephesians 2:11 na lang para mabilis, no? Oo. Efeso chapter 2 verse 11. Oo. Sana ako. Ikaw na yan, bro. Tapos na ako. Okay. May sumasagot eh. Sanay lang. Malapit na ba tayo? Last, na pala. Malapit na tayo matapos, bro. Ang sumagot sa Colossus 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos. Hi, Uncle Doming. Siya ang panganay na anak ng pangunahin sa lahat ng likha. Yes, tapos si Maridi. Sister Maridi. Next. Nandyan yung uncle ko. Uncle Doming, hello. Hi, Brother Uncle. Thank you for watching us. Matthew 1 verse 21, si Brother Ronald Best, siya ang mga anak o sa anak malalaki ng ibang pataugon. Ang iyang ngalan na si Jesus kay siya ang magluwas sa iyang katauhan ikan sa ilang mga la. Amen. Ronald Best. Amen. Again. Then, ano ba to? Okay, that's si Sister Jackie, Colossus 1:15, Christian is the Bible, likeness of the invisible God. He is the firstborn son. Amen. Superior to all. Yes. Amen. Jackie na now. Yeah. 1 point. Okay. Ang next na hahanapin nyo is 1 Timoteo chapter 1 verse 25, then Efeso chapter 2 verse 11. Yeah? Yep. Okay, continue tayo. Okay. Ikaw na yun, bro. Ang mabuting balita ay para sa lahat ng pangitain ni Pablo tungkol sa Ebanghelyo ay kasing lawak na paglikha mismo. At iyan ay dahil ang pagkaunawa niya sa cross ay kinabibilangan ng buong gawain ni Kristo.
Ngayon, ang ating misyon ay naitatag sa Ebanghelyo at kailangang pagnilayan